Campus as we are going to embark on a journey of learning, inspiration, and opportunities. So may we invite, or may I invite everyone to please stand for our prayer and the singing of National Anthem by an audiovisual presentation. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Region CLR 6. Parinig na po ng cheer. Tayo nga po. Cheer. Alam ko kanina pa kayo nagbubulungan ng mga cheer niyo eh. Sige, at the count of 1, 2, 3. Hala. Goy by Isia, Patriot, Lady Eagles Club. Sige, again. Bibilangan ko ba ulit? Para daw sabay-sabay. Doon daw po kasi kayo, nag-meeting kasi kayo kanina eh. Ate, ganyan di ba? Lady Eagles, strong and free, flying high, victory, HMNL, we rise and back, united, strong, and bright. Tapos isisend natin ang message. Pangungunahan po kayo ng inyong president, tama po ba? Sige po. Okay na po ba? Yung huli natin sa atin, Ate Kira, di ba? Go, Lepe! Isa pa daw, ma-practice pa lang daw po yun. Okay! Tatawagin ko na isang masigla. Andito na po ang Novo Ecijano Patriots Lady Eagles Club Region CLR 6. Doon, papatalo ba ang General Mariano Nunez Llanera Region CLR 63? Tayo na, tayo. Sila. Tayo. Sige po, isang practice. 1, 2, 3. Lady Eagle, strong and free, flying high in victory. HMNL, we rise above, united, strong with pride and love. Ang haba. Isa pa. Isa pa. Ito na po ang General Mariano Nunez Llanera Region CLR 63. 2, 3, go. Lady Eagle, strong and free, flying high in victory. HMNL, we rise above, united, strong with pride and love. Ayan. Papatalo ba? Papatalo ba ang Highland North Port Magsaysay Lady Eagles Club Region ELR 7? Ay, syempre, sa taps ko na yun, I love you. Okay. Yeah, I love you. 1, 2, 3. Mabuhay ang Highland North Magsaysay Lady Eagles Club. Tatlo lang kami, pero matatag. Go, go, go! Ay, hindi sila. Anong pong club? Maharlika. Sige daw po. Dahil nakita po nila yung cheer ng lahat. Siyempre, hindi papatalo ang Maharlika Ecijano Patriots Lady Eagles Club Region CLR 6. Sige, ito na daw po. 1, 2, 3, go! Go, Meplek! Go, Meplek! Go, Meplek! Yo! Galing! Simple pero ba? Okay. So to set the tone for today's event, let us listen to the opening remarks and statement of purpose from our esteemed campus director, our beautiful Dr. Angelita N. Mason. So good morning, everyone. Morning po. Good morning. Palakpakan nga natin
ating mga nag-effort tayo na pumunta dito kayo. Okay? So, sit down po. Good morning, everyone. Good morning po. So, bago ko sabihin yung mga unang kong sasabihin, mga susunod kong sasabihin, paliwanag ko muna kung bakit tayo nag-come up sa ganitong una, babatiin ko muna ang aking mga pinagpipitagan ng members ng NEPLEC. Palakpakan nga po natin. Umabong sa mga Patriot Eagles Club, sa HMNL na ready sa kanilang cheer. Dapat meron tayong ganun pala, no? Para pag pupunta tayo sa National Go yung team Nueva Ecija. The HMNL, the Highland North, Port Magsaysay Lady Eagles Club, the MEPEC family under the CLR6, and MUSC family. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Of course, to our speakers, Dr. Elinito Paet. Ma'am, please stand to recognize. And Dr. Luisa Quijano and Dr. Roel Diaz sa labas. Okay. Alam niyo po kung bakit tayo may NUST and Eagles. Nagkaroon po kasi 2 years ago, merong MOA, Memorandum of Agreement between NUST and Eagles. Particularly, CLR6 and ELR2. Pero dahil si Kuya Jason ay under ng CLR6, kinover na niya at aayusin natin na ang magiging MOA ng NEUST ay magiging centralized ng buong Eagles para national. Galing. level. Para kung sino pwede nang bigyan ng trainings na ganito. Okay? Galing. So, ayun po, nagkaroon tayo ng partnership. So, hindi lang ang si ELR2 under General Pasamonte, hindi lang si Kuya Jason, kung hindi lahat ng Eagles sa Pilipinas. Galing naman. Okay? Partner po natin sila. Kaya meron po tayo ito. So, ano po ngayon yung gagawin natin? Yung lahat ng Lady Eagles gusto namin i-empower yung kanilang mga skills na hindi lang tayo Lady Eagles. Ano yung gagawin natin at ano pa yung magagawa natin? Katulad yan, every time, every now and then, kaya na-postpone ito eh. Kasi yung mga HMNL natin at saka yung Highland natin ay sobrang pumapayag pa. Every Saturday meron silang community service. Palakpakan nga natin yun. Alam niyo po, hindi biro yung ginagastos. Kasi wala naman tayong pinagkukunan ng pondo. Volunteers po tayong lahat. So ano pong nangyayari? Sa sarili nating bulsa. Now, gusto namin i-empower ng NEUST ang lahat ng mga Lady Eagles, specifically ng Nueva Ecija, ay ma-empower sila para dun sa mga potential and skills, ma-enhance yung mga skills nila na gumawa ng livelihood training program. So yung livelihood na yan, mapapakinabangan po natin sa sarili natin, ano-ano po ba yung gagawin natin? Candle making. Scented po ba yun, Dr. Ito yun. Scented candle, so pwede na tayong magbenta. Pwede sa community service natin, pwede din natin siyang i-transfer. Ang tawag din ay transfer of learning. So tayo naman, or kung hindi, i-invite niyo pa rin po kami para magturo para sa kanila, pero kayo yung host. Okay? Ano pa? Meron po tayong dishwashing liquid. Dishwashing liquid, marami ng DIY ngayon. Eh, paano pag wala kayong DIY? Yun po yung gagawin natin. We also have our FabCon, yung fabric conditioner. And then, nilagyan din namin yan ng packaging. Tuturuan din kayo. Hindi lang naman po yan kasi isang araw. And then we have here the costing and packaging and then bookkeeping. And then yung last natin ay driving. So, sino po yung hindi pa marunong mag-drive dito? Sino yung hindi marunong mag-drive, hindi marunong mag-park? Drive lang ng drive, hindi marunong mag-park. Okay, so yung po pagtuturo sa atin ay iba-iba. Nanggaling po sila sa mga expert ng buong NEUST. Ang ipapadrive po sa atin, syempre yung pahirapan nila tayo para mas madali na nating i-drive yung mga madadali. Manual. Manual. Tama, 3 pedals. Kasi po, ang pwedeng magturo lang yung asawa mong masungit, di po ba? Dahan-dahan Asawa eh. masungit lang yung katapat. Pero pag Hindi ganyan. dapat talaga driving school. At tayo po ay accredited ng
TESDA. Galing. Yes, at kayo po ay makaka-receive ng certificate na manggagaling sa university. Signed by our OVP Ret, Research and Extension Vice President, and then the President of the University. Bibigyan po namin kayo ng ano lang ngayon para sa pictorial purposes, pero you will receive your certificate po talaga. Okay? So, nanggagaling po yan sa MUC. Isang palakpak naman dyan. Yes. O, sino yung nauna dito? Sila po. Sila po. Nakita kami sa McDo. May palakpakan nga natin. Saan mo ba nalagay? Nandito ka lang dito sa harap. Bakod. Magkano ba ito? Paano sa bulsa niyo? 200? Ayun, wala isa. Oo, nauna po sila. Kaya galing po sila dito. Picture, the early bird. Ito, makita ako. Tingin na lang. Mga trainings. Mga ate, if you are interested po, kahit ano, diba Ma'am Flori? Ay, with Dr. James Dade, paak naalis nga po ang aming red, Yeah, sa likod ng flag. red chair po namin sa campus. Siya po yung nag-ayos. Kung meron kayong gustong ipa-training kahit na ano, kami po yung facilitator. Galing. Basta kayo lang po yung gagastos sa materials. Ito pong mga speakers natin ay dekalibre para magturo po. Pero hindi po binayaran ng Eagles. Itong binili po natin ay also free. Wow. Pero kung tagalabas po talaga ito, isisingin na ng 30,000. Ang babayaran lang po natin, maintenance, kaya meron tayong basic contribution. Yun lang po. Galing. Okay? So kung sa NUST tayo, lahat na magiging bili natin ay free. Basta lang po susulat po tayo kasi may partnership na po ang NUST and Eagles. Ayun. Okay po yan? Galing. So ulitin ko pa lahat ng trainings na gusto nyo sa mga regions nyo kasi itong mga region talaga itong mga to. Pwede po kayong mag-request, susulat po kayo sa amin, sa Fort Magsaysay Campus. Bigay ko po yung proper na address. Tapos po, ibibigay po namin sa inyo yung training. Gusto ko po maging ano tayo, ang target ko maging best extension, ang tawag doon mag-edit. Kasi si Dr. Pait kasi the best extensionist yan eh. Palakpakan namin natin sila. So yung merong most numbers ng training eh, no? Anong tawag doon sa group na yun? Group ba yun? Best extension partner. Ayun, best extension partners. Okay, gusto niyo ba yun? Yes po. Okay. Dapat, madami tayo trainings. Dapat lahat kayo magre-request sa amin. Kasi wala namang problema. Tama ba mga mamag ko? Mga sa Fort Magsaysay? Pag binigyan natin sila, sige, pagbibigyan po namin kayo. Kahit ano po. Bibigyan po namin kayo ng menu of courses. Ano po yun? Driving, welding, Ayun, welding maganda. sa agri, sa bread and Welding pastry. maganda. Actually, yung mga Bread and pastry, pwede din po. naturuan namin ng bread and pastry, naturuan namin ng cookery. Actually, noong ba namin ito ginagawa? Lumilipad ba kami ng Baguio? Pupunta kami ng Baguio para lang magturo sa mga igorot ng bread and pastry. Ano pa ba? Marami. Naikot namin siguro sa Nueva Ecija, meron kaming 10 na na-train. Tapos sa labas po, nagtatrain po talaga kami sa labas. So lahat po ng maisip ninyo na pang livelihood training, kahit hindi livelihood, ano pa ba yung pwede natin, ma'am? Mga technical? Capability building. Capability building, no? Yung sa leadership training, ano pa ba yung, eto, HR to, taga-HR to, ng rehab, tsaka yun. Ate. Lahat po, pwede po natin i-cater, basta lang po meron kayong request. Ulitin ko po, free. Pero kung merong mga gagamiting materials, yun lang po yung ipoprovide. Yan, maraming salamat po, ma'am. Okay po. So, for that, ladies and gentlemen, as we are going to continue our program for this day, so to introduce our first speaker for this workshop, so let us call our Dr. Maria Florisa Quijano. Okay, our trainer speaker today is a dedicated and passionate educator from the Nueva Ecija University of Science and Technology. With years of experience in teaching
and academic service, she has made significant contributions to the university community through her commitment to excellence, student development, and academic and spiritual leadership. Known for her professionalism and approachable demeanor, our trainer speaker continues to inspire students and colleagues alike with her unwavering dedication to education and public service. Furthermore, she is an expert in livelihood trainings, specializing in baking, soap making, and candle making, empowering individuals with practical skills for self-sufficiency and entrepreneurship. Without further ado, let us welcome our trainer speaker this morning, Dr. Elenita R. Paco. Namiss ko po itong ganitong ginagawa, no? Kasi napunta na po ako sa spiritual director na po ako ng NUST. But then, sa labas po ay continuous po yung program na ginagawa namin, lalo na po sa mga parishes po sa simbahan. Na? Coordinator din po ako sa Diocese ng Cabanatuan. Yan. So, tatlo po kasi yung gagawin natin. Ano po bang gusto niyo unahin? Kandila, fabric, o yung candle. Sige. Pero magluluto tayo eh. Dapat yun munang fabric. Oo. Magtimpla muna tayo ng ano. Tapos yung kandila kasi lalabas tayo para tunawin natin. Tunawin pa yung... But anyway, madali lang po siya lahat gawin eh. Tutunawin lang po natin tong mga parang wax natin. Pero i-prepare din natin yung lalagyan. So, ngayong araw po na ito, napakarami po natin pwedeng matutunan. Kasi mag-try nyo lang po ito. Pwede na rin kayong gumawa ng car shampoo. Ayun, car shampoo. Car shampoo. Kasi yung procedure po ay almost same. Pare-pareho lang siya. Ha? Ang nagkakaroon lang siya ng kalidad sa packaging. Pero yung naman po nung nakapack na yon ay mga tinitimpla lang din po. Kaya pagandahan lang po talaga ng packaging. Kaya maswerte po tayo dahil sa loob po ng NUST, meron din po kaming pamamaraan kung paano kayo matutulungan sa paggawa ng packaging. Meron po kami shared facilities na tinatawag at ito po ay suportado din ng Department of Trade and Industry. Yung DTI po, pag natuto na po kayo, pwede pong pumasok sa buhay nyo yan. Na i-registered po yung inyong negosyo. Yan. Halimbawa po, si Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, maglalagay kayo ng pangalan sa packaging niya. Asan may packaging ng ano natin? Yung dishwashing ito. Ito po. Di ba nabibili lang siya? Opo. Anytime mabibili nyo ito sa market. Ang tawag po dito, pag ganito yung ginagamit, commercialize. Pero, may pagkakataon na pwede natin baguhin itong packaging natin. Kasi pagka andyan na kayo sa negosyo na yan, makikita nyo na yung improvement na pwede nyo gawin sa packaging nyo. Pwede na kayong gumamit ng iba't ibang classic packaging. Merong matibay, merong magandang tingnan, pero hindi naman siya ganun ka-expensive. Matuto lang tayong tumingin sa market. Dito lang, marami sa Cabanatuan, sa may barracks, no? Yung palengke dyan. Makikita niyo iba't ibang klase ng lalagyan. Pero yung tinitimplahin natin, yun lang din yung laman niya. Yun lang din yung laman niya. Sa packaging lang po nagkakatalo. Pagka po ang packaging niyo ganito, commercial siya, mura lang siya nabibili. 35 per ganyan. Ha? Minsan nga, 20 lang. Depende po dun sa gumagawa. Ha? So, dahil sa maganda po yung packaging, pwede natin lagyan ng markup ng additional na presyo dahil doon sa presentation niya sa paglalagay niyo dito sa packaging niyo.
pati yung label po natin, ay pwede nyo na rin matutunan dito sa loob po ng NEUST. Kontakin nyo lamang po si Ma'am Gillette. Yan. So, ngayon naman po, papaliwanag ko po sa inyo, yun pong titimplahin natin ay dishwashing liquid. Ito po ay ginagamitan ng mineral water. Bakit po mineral? Kasi pagkagaling po dun sa Gripo. Makikita niyo po dyan, wala pang ilang araw, naghihiwalay na yung tinimpla mo at yung tubig. Ganun pala yan. Naghihiwalay na po. Kasi nga, hindi natin ginamitan ng mineral. Pwede naman yung ginagamit nila sa bahay. Di ba meron tayong mga nabibili na filter? Yun po, pwede po yung gamitin. Kasi nadi-dissolve na po yung nakahalo doon sa tubig natin na chlorine. Yun po yan. Kaya hindi po siya mapapanis. Kahit na isang taon na siya, hindi siya masisira. Hindi maghihiwalay yung ingredients niya doon sa tubig. Yun po yung sikreto nun. Tapos po, pagka po kayo ay natuto dito, bibigyan po namin kayo ng certificate dahil pag bumili po kayo ng chemicals sa labas at gagamitin niyo na po talaga sa negosyo, makakabili po kayo agad-agad. Kasi may mga chemical o manufacturing po na hindi nagbebenta ng mga ganyan kung may alakan training. Ayun, ganun pala. So, dito po, kaya tatago niyo po yung maliit na papel na ito. Ito po kasi yung magiging guide nyo at saka yung mga pangalan na gagamitin natin. Kasi po, tatanungin kayo sa bilihan. Gusto po ba yung envelope? Ano ba kailangan? Hindi na po alam po siya. Pero pag binili niyo po ito ng kilo-kilo, around 250 lang po ay naabot niyan. Kaya mas malaki po yung kikitain nyo. Ibibigay ko rin po kung saan kayo makakabili ng materials. Galing. Sa Bubble Mix at saka po sa Allison. Meron na rin po dito sa Kabanatuan, kaya hindi pa sila ganong nagpa-function, by order pa lang din po. Kaya 1 week before ay hiningi ko na kay Mami yung kung matutuloy ba. Na ihahalo sa 15 liters na tubig. Ang tawag po, ito po yung SLES. Ito po yung nagpapabula. Kaya po, may technique din sa pagpapabula po, sa paghahalo. Hindi pwede yung nag-aapura ka. Isang stroke lang po yun. Tapos po, iiwasan natin siyang bumula. Kailangan ng halo. Para po mamaya, pag uwi nyo, dala-dala nyo na yung product nyo. Kasi pag pinabulaan nyo siya, i-overnight natin siya. Ay, ganun po ba? Diba? Alam ko na. Ganun lang po pala. Hindi pwede yung pakalaw ko na ganun na. Parang pan na. First step, kailangan natin maglagay ng tubig. Tubig na kakailanganin natin ay mineral water. So, mineral water ang kailangan na ilagay para hindi magkaroon ng reaction yung mga pampabula. Ayun, hindi dapat kakain. Isang way lang po siya. Hindi po siya tataas na. Kasi po, pagka po ito ay pabalik-balik, magbibula. Ang nakikita ko sa tubig. Pa-counter pa-clockwise lang, puro pa-clockwise pa Huwag ibabaliktad na. Kasi bubula. Malamang marami tayong Ang pinakatagal po ng halo nito, 3 oras. Ay! Sexy na mag-ano, wala na po. Para po maibote natin agad. So, siguro may... Pagka po kayo ay tinatamad, ihalo nyo lang po lahat yun. Tapos saluin nyo lang, balikan nyo bukas. Walang bulot. Yun yung mga shortcut. Pwede siyang balikan bukas. Babalikan. Tapos haluin po. Kaya ko lang po tinuturo yung tamang pamamaraan ko. Para po alam nyo na may way po siya doon sa mas maayos at quality na trabaho. Hindi na mag-ano pa ng 24 hours pa. Puro ganyan lang po ginagamit ko sa bahay. Lahat po. Pati po yung washing machine ko po na yung powder.
Ako lang din po gumagawa. Yung powder? Opo, ako lang. Mag-uusap tayo. Maganda yun. Hirap na ako makakabili. Opo. Kaya po hindi ako naiinip sa bahay. Ang galing. Pagka po malambot na yan, ano po, basta po, pag tinamad kayo, gusto nyo overnight, pag nagninegosyo na po, ngayon, opo, pwede nyo pong iwanan. Pwede nyo pong iwanan, balikan nyo lang po kung kailan nyo gusto siyang balikan. 2 hours and 45 minutes. So pag iniwan, kailangan babalikan. Siyempre. Pag iniwan na, mabalikan ano. Opo. Dapat daw pag iniwan, pwedeng balikan. Paano natin pag hindi na binalikan? Dire-diretso na. Nasa cemetery na po yun. Cemetery na kagad. Balikan pag iniwan. Hugot na, hugot. 3 hours pa rin dapat. Depende ma'am dun sa naghahalo. Actually po, pagka may negosyo na po kayo, may serve pa. Sige, gagaling niyo pa. Kailangan daw ano. Meron po, kaya lang po yung mga... Hindi kayo matapang sa kamayan natin, Sophie. Baka mani kami. Yung pamamaraan. Yun po yung tinuturo ko sa mga barangay. Kasi kayo mukhang mga bigate naman. Kaya agad bumili. Kulang pa ba sa Bechi? Baka konting magic sarap pa. Ako, pwede na lang po. Kik. Kala. Ang tawag po dyan, ayun pala. Ito po yung mga ingredients nila yan. Basta dire-diretso nandun po yung kwan eh. Basta, halimbawa, clockwise siya. Puro clockwise lang. Tapos yung SLES. Tapos yung... Pwede daw coloring muna. Coloring po. Yan. Kasi yung coloring niya is Yan. powder din. Coloring. Ano po ito? Cheese powder. Ang flavor po natin ay lemon. Marami pong flavor yan. May calamansi. Sa ano po? Sa sabon meron. Kalamansi. Ano ba? Kalamansi. Lemon. Ano? May lemon pa. Kalamansi. Yan. Palagay ko kanyan. Yung lemon yan. Kasi kulay dilaw eh. Ginagawa natin from 15 liters to 70 liters. Oo, lemon yan. Dilaw. Para babalikan. Tapos susunod po natin yung mga nakabote niya. Ito po muna. Next. Yan yung sodium chloride. Sure nyo lang po na wala kayong mga Yan, sige. Hindi, yun pong allergy sa chemicals. Oh, sabi na, Ate Sophie. Hindi naman po, may mga balat po kasi na sensitive. Aha. Chemical rin. Yan. Dahan-dahan. Yan, parang ano lang, yan. Halukay. Susunod po yan. Ito po, Yan po yung dahilan kung bakit po hindi siya inananagan ng bakterya. Yung pang-antibac po siya, pang-tanggal ng bakterya. Saka yung pag ginamit po natin sa kamay natin, hindi siya nagiging magaspang, malambot po rin. Ito po yung pagkakaiba ng mga nasa DIY, walang antibac. Yes, yung sa DIY po, walang antibac po yun. Kaya ginamit nyo yun, magaspang po yung. Kita niyo po ako, lagi ako nag-uurong pero... Wow! Parang perla, no? Perla na sabon. Opo, ganun pa. Malambot. Ito po yan. Hindi pa ako nag-lotion kasi gumagamit ng lotion na malagkit. Oo nga po, malagkit nga. Lalo na ngayon, mainit. Pagka po, ito po, dadagdagan nyo lang pag gusto nyo na mas smooth pa. Opo, binuhos niyo ba lahat, ate? Dahan-dahan lang pala. Sige, buhos na pwede na siguro. Yan yung discount. Naku, With lotion na yan.
Baka sa iba na yung malagay. Dishwashing Next po. with Last na, yan na po yung susunod. Scent. Pabango na. Pabango pala yun, yung puting bote. Amin na po yan pagka po. Yung mamoy na nga eh. Pabango. Hindi pa ate. Mas mabango. Yung palang huli na yun, no? Yung isang... Okay na natin, okay na. Po ng mga scent po doon pagka po natuklasan Yan, nyo si Ate yung Daisy. bilihan. Maraming po. Ito po yung huling-huling nilalagay. Ayun. Opo. Tingnan nyo, ito, EDTA. EDTA. Opo. Ano po yan? Asukal? Dapat ganyan. EDTA balo. Siguro yun yung pampalapot niya, no? Yung magiging kuwan. Ayan, ayan, oh. Maano siya, umapot siya. Kasi nga po, Yan ang ayun. Sabihin niya, yung ano natin na yun, dapat ganun kalaki, ano? Kasi sobrang yung ano niya. Chemical ay, may bubo. Yung tubig natin, dapat medyo malaki pa. Ano pa, madami. Ayun na, ang ganda. Pero matapang yan, ano? Parang ano yan, yung Joy na nabibili sa patak. pagka po Isang patak, kaya isang katutak niya. Isang patak yung mga 10 plat. pagka halo po ni ate, pwede naman natin itabi siya para haluin naman natin yung isa. Opo na. Pero pwede na po yan mamaya. Opo. Ayan na po, malapot na po siya, kaya pwede niyo pa siyang dagdagan ng tubig sa tubig. May additional tubig sana. Kung malaki pa timba natin, pwede pa. Hanggat malapot pala, pwede pala siyang dagdagan. Ito yung pinakapampalapot din. Oo. Pwede palang dagdagan pa. Ayan, katulad niya, no? Pero yan, parang Joy, isang patak lang. Kaya isang katutak niya. Isang katutak na. Ayan na po, ang ganda. Pagka po yan ay malapot, ibig po sabihin yan, siya po yung... Hindi kasi expire yung mga yan eh. Hindi expire yung kwan. Yung tawag dito, magic syrup na nilagay. Hindi expire. Oo, pero okay na. Pero yan, ang style po niyan, Joy, ano? Isang patak. Isang patak kaya isang katutak niyan. At saka pagka po yan na tumingin pa, kinabukasan nyo gagamitin. Papalinis, no? Po yung dilaw. Na makinis. Ang ganda ng ano, kulay. Kaya ano. Tapos pwede na rin natin ilagay sa bote po. Sige nga po, titignan ko po kung nakasunod po kayo. Ito po, nakasunod. Yan sa atin malapit. Kaya po ba? At kami po ay gumagawa ng sabon. Para po ano yan, Joy, isang patak, isang katutak. Alam niyo, Yan, pag galing. magtitinda kayo ng Galing ang Ate Sen. sa tindahan ko, bakit isang bote mabebenta, 5 piso akin. Galing talaga. Oo, ganun po. Oh. Babayad ka. Totoo yun. Ng pwesto. Talpakan na, may commission na. Sige yan. Malagay kayo ng paninda niyo. Basta Plataforma, okay, plataforma. Hindi na plataforma ni Ate Legali ah. Galing. Hindi na magre-rent. At least. gumawa ka muna sa food. Halimbawa, nagdala kami ng 10, hindi pa nabibili, pwede ko na kunin yung pera. Oo, advance na. Kung saan Kunin mo na rin yung Ate, kung saan yan pala. Makakaliwa ka. Lalagyan daw po yata ng konting magic syrup eh. Paano po? Lower. Ayun. Kailangan yata pagka po ganyan mayroong ano yan, kantugtog na spaghetti pababa. O kaya halo kay ube, halo kain mo ng todo. Para dire-diretso yung halo eh. Sa page. Tingnan mo yung nakahalo nito. Nakapage na po eh. Yeah, salamat po na marami. Maganda po ba? Nakangiti po ba ang maganda? Mabuti po ba? Ha, nakismile po ba kami? Yan.
Malapit ate, hindi pa. Bagya pa po. Hindi pa naluluso yung puti eh. Yung, maluwang po yung ano eh. Mas maganda, mas maluwang. Maluwang. Mas maganda maluwang kasi masikip po. Makihipot yung kanya eh. Kung maluwang. Ayan. Picture. Oy, maganda po. Mas malaking pang-ano. Si ate muna, sana all. Magaling eh, Kabi. Pwede siya eh, oh. Lahat ng ano niya, page niya, nandun siya. Galing natin. Sige. Yun naman po ay 25 liters po siya. Po, 25 liters po. Ang nilalagay natin na. Sure, 25 ito muna po. 12. 18 plus. Hindi naman puno eh. Kaya po ni baka Oo. 18 liters siya, kuya. Ay, bumula po, okay Bibigyan lang. ko ba? Sige po, video niya po. Eh, ba't wala? Yun, okay. Daw nila pilalagay natin. Daw ni po gagawin natin? Lagi po. Dapat po inano natin. Malinis. Saan po ba nalinisan yan? Ay, hindi. Yung bula lang pala yan. Sige. Okay lang po yan. Teka. Sige, para tanggalin na lang natin bula. Isunod mo na yan. Ito po gagawin natin, ma'am. Downy na po. Downy na po. Okay. Fabric conditioner. Kaya lang po yung nabili kong recipe po natin ay good for 2 recipes po. Kaya 25 liters na po siya. Yan. Ba't na lang po yung bula? Tabo, tatabuhin na lang yung bula. Okay. Tanggalin na lang po natin yung bula. Oo, tanggalin na lang. Actually, yung bula na yun, pwede nyo pa rin pang-ugas yan eh. Pang-ugas na yung bula po. Kaya wala naman po talaga rin sayang dun sa natin. Oo nga po, eh. Kabango. Ano na to? Popcorn. Ay, popcorn. Ayan. Pakuha nga po ng isang popcorn. Ayan po yung... Eh, ano po yung nakalagay? Nalagyan, di nahugasan. Nalagyan po kasi ng ano eh. Pwede na? Pwede daw po. Pwede na po. Ma'am, ilagay mo na lahat. So yun, ng popcorn. Mix all lang po yan. Kaya popcorn. Sige. Yun lang, meron po kasi isang ginagamit. 25 liters. Doon po kayo, doon po kayo. Doon po kayo tayo. Sabi po, ito po yan. Yung may dalawang ingredients po yung ginagamit sa popcorn. Yung isa po yung flakes, yung powder. Ayun na po. Pamimigay po yata bawat. Yung flakes talaga siya, parang flakes na yan. Yun po, pinapakuluan po po yun. Sa 1 liter po, ilalagay mo yung flakes na half kilo, tsaka nyo pa lang siya ilalagay sa tubig. Lagay na po lahat. Opo, mix all lang po yan. Mix all lang po yan. Tapos halo lang po. Mas mabilis po. Mabilis lang po talaga lahat yung ginagawa natin. Kaya nga po, madali kayong kikita dito. Dahil nga po, anytime po. Ay, Basta merong ingredients, no? Oo. Kahit nanonood ka ng TV. Opo. Ako po nga, nanonood ng TV, naghahalo po ako sa harapan ng TV namin. Ano po? Tapos, Pwedeng maghalo habang nag-i-scatter. hindi na makakapaghalo. Alam, papel? Ay, nakarinig kayo, ano? Opo. Relate match eh. Wala po papel mo. Ibibigay ko po yung ingredients na yan. Sasend ko po kay Ma'am Ginette. Wow. Sige po. Kinulit ko lang po kasi yung kinulan ko nito. Kasi po, hindi pa sila nakaripa. Kinulit ko lang po, kaya hindi pa sila nakaayos ng mga ilalagay po sa akin. Tapos po, kinalimutan, pati yung resibo mo na sa kanila. Pipicturean ko na lang. Yan. Mix one lang po lahat yan. Tapos halo lang po siya. Opo, ayan. Mas madaling ikaw ng ang popcorn. Good for 2 recipe na po. Ito po yung 5 liter at 25 liters po. Iba naman po yun. Popcorn na po. Yung sa popcorn po, ilan yung ingredients natin? Di ba? 4 lang? Oo. 4 lang po yan. Pagka popcorn, 4 lang po. Pagka po yung
Liquid. Yung Liquid washing. po, may powder na kasama. Yun po yung pinaka nagpapalapot ng ano natin. Opo, ano na po yan? Opo, downy po yan. Popcorn. Ito po yung Mas madali lang din po yan. Parang 3 hours lang po yan eh. Ako kasi hindi ko na inaano eh. Kunyari, pag pinagsama ko, haluin ko. Iwanan ko na po kasi sa bahay. Kinabukasan ko na lang nilalagay sa lalagyan. So, ganun lang po siya kadali. Kung gagamit kayo ng maayos na tubig, 1 year po, maayos po yan. 1 year. Ang nawawala lang po ng amoy dyan, yung amoy na parang downy, hindi na siya magiging ganun ka sa pang-amoy pagka inabot na ng 2 taon, gano'n. Ay, naku, hindi aabot sa amin ng 2 taon. Ako nga po, mabilis ng magiging kulay blue pa po yan. Di ba nabibili tayong downy blue? Mas pupunta po siya talaga sa ganung kulay. Hindi siya required na matagal haluin. Hindi po. Oo, malabnaw lang po yan. Actually, yun din po. Malabnaw lang po ang popcorn. Ginagamit ko na yun. Hindi ko naman din po hinahalo ng matagal yun. Basta pinagsama-sama ko, i-stop ko sa gabi, kinabukasan po, haluin ko ulit. Pag nakita ko may buo-buo pa, haluin ko lang, babalik ko na lang ulit. Gano'n. Kusa po siyang natutunan. Eh, sabi ko nga po, kung bibili kayo ng kilo-kilo, 280 lang po yung magiging expenses. Pero yan po kasi ay special for training, kaya 500, 400. Parang gano'n namin. Opo, marami po yan. Eh, magkano po yan sa ano? Kahit sa SNR kayong tumingin, yung malalaking gano'n. Nasa 100 plus po. Bakit po kasi ang public conditioner? Opo. Ay, marami. Ang magkakaroon na kayo ng kita dyan kung magiging wise kayo sa paggagawa ng packaging. Ano lang, matry. Tapos ito nabibili na siya sa'yo. Sorry ma'am, sorry ma'am. Ang ganda. Lalo na po, kung kagaya kakulay po. Ano ibig sabihin niya? Mabango yan. Mabango yan pag ganyan. Sa brigada. pwede niyang pinigano yan sa mga lalagyan niyo lang. Ay, huwag niyo ako niligaw ang ganyan, ha? Siya tigilit. Mas makakamura kaysa bilhin ng bilis sa palengke. No? Ito na sila. Saan galing yan? Talagang resourceful si ate sa pag-ani. Ay, wag po. Mamaya may allergic reaction daw kayo sa chemicals. Ayan, tapo na. Borax. Papasain mo po ito ng tubig, tapos yung borax po, gagawin nyo lang siya. Tapos ganito na siya. Titigas na po. Ang tawag po sa
na po yung luha po. Yan na ba yung pinakamahina yan? I-control sa isa. Sa taas. Yan po. Yan. So, halaan na po natin siyang... Bakit ko po ina-avoid na mauuna yung ito kaysa dun sa apoy? Pwede po kasi dahil malakas yung bukas mo, ano siya? gaganon siya. Diretso. Pwede po mag-apoy yan. Ilang minutes po ba yung bago Pagka po yan, ayan na, natutunan na po agad. Okay. Mami, nilagay niyo na yung pampaamoy? Wala pa po lang. Mamaya pa, pag malamig. Pagka po ito ay natunaw na po lahat, dadalhin natin sa loob. Doon pala na lang. Pero mabango pa rin naman. Kasi po, B-wax po, meron na siyang amuntan. Mami, yung mga ordinary na pabango lang, pwede yun? Bawa, di ba yung pinag-ginagamit? Meron talagang pala doon. Natural oil po ang hinahalo. Diyan, pag bumili po kayo, bumili na kayo ng natural oil, 1 litro, mura lang po, 180 lang yun. Isang ganon. Tapos po, yung mga perfume na nakalagay sa bote na nabibili din doon, merong 50 pesos, merong 80 pesos, ihahalo niyo lang po siya. Ayun, mabilis lang po. Natutunan na po siya. Yan, natutunan na. Wax eh. May tendency po humigop ng apoy. Opo. Ganun po. Tapos, careful po lang tayo. Basta po lagi natin isipin. Lalagay muna natin yung apoy natin bago ilagay yan. Tsaka kung pwede po, ang gagawin, kung nagninegosyo na po kayo, balde yung paglulutuan nyo. Para sure na. Opo. Yung balde po kasi, Mas mataas yung ano. opo, mas mataas siya, mas safe na hindi kayo magtilan-sikan. Tapos yan po, kunyari, mga balde ginagamit natin, gawa po kayo ng mga tali. Itatali nyo sa merong yung kahoy. Kunyari, tapos tali nyo dun yung mga pabitin niya. Tapos hulog lang kayo ng hulog, taas, baba, taas, baba. Tumitigas siya kaya may mahabang kandilan. Wala pong molde yung taas, baba. Gaganon lang. Yung hulog lang dun yung... Opo, taas, baba, taas, baba. Kakapal na po siya. Habang mainit pa to, ihulugan lang na. Pwede na po makagawa ng mahaba. Pwede na rin makagawa ng nasa bote. Gumagawa duwad. ko ng sampayan, dalawang sampayan. Magka ganyan siya. Tapos meron nakasabit po siya. Opo, kasi kunyari, Kumbaga may tali. Pag inanon nyo, kakanap nyo. Kakapal ng kakapal. Exercise ko pa nga yun. Babalikan to ulit. Hanggang sa tumaba siya ng tumaba. Ginagamit ko natin yung... Ere po yung cellphone. Kanina ba cellphone? Teaspoon lang po yung gagamitin. Teaspoon lang po yung gagamitin natin. Sir James, walang hulugan. Huwag pong masyadong marami kasi po, titigas masyado yung metal natin, yung paraffin wax. Mahirapan po siya mag-apoy. Gusto niyo ba ng may kulay? Pagka po may kulay, at ito po yung gagamitin natin. Anong kulay yan? Dilaw po. Kunti lang. Oops, tama na po. Galing. Galing. Oops! Tablespoon or kutsara. Alam niya maganda talaga ito sa community service talaga. Pag po kayo mag-over na lagay po kasi hindi nasusundo yung kandila. Kailangan sakto lang din po Pero siya. may solusyon dun po. Pagka po ayaw niya lang magsindi, ibalik niyo lang sa kalan. Lagyan niyo lang siya ng paraffin wax ulit. Pero huwag niyo na lalagyan ng yung po, meron po akong mga pinupurot na pinagkandilangan eh. Ayun, so kaya pala yung mga Yun po, nilulusok ko pa. Namumulot. Pulot. Cementerio, pulot yung... Aminin nyo na to kayo yung leader ng mga bata. Wala na akong ilalagay kasi may ingredients na siya. May nag-isip na ako. Kaya po yung mga bata sa... Kasama po ang namumulot. Kayo po pala yung leader ng mga bata. Ayan, pwede nyo natin nilagay sa Pwede na. Para mamaya mag-ano. Kailangan yung sa akin, natanggalin pa belo. Nalaglag yan. Sa akin, no? Toothpick yung akin eh. Tingnan may buhok kanina buhok ko. Mamaya na lang. Magluluto na lang tayo ulit mamaya. May buhok nga po. Ay, nalaglag. May buhok na kasi. Design na po yun. Nakikita yung nakikita. Okay lang yung design. Dahan-dahan po ang paglalagay. Oo.
Medyo mainit po Ay, kasi. ang ganda ng kulay. Ay, salamat Ang ganda po. ng kulay niya. Ops! Ops. Ops. Yun. Pala gumawa ng kandila. Materialis lang po talaga ang kailangan natin. Makakagawa tayo basta may materialis. Oo, alam na. Lahat ng magtitinda ng kandila sa piyestang patay. Makikikudkud na rin. Makikikudkud na rin ako ng tira-tirang mga kandila. James Galte, para ipakilala po ang ating trainer for this afternoon. Number 1. Good afternoon po. I have the honor to present our second presenter or our second lecturer for this afternoon. Naku, bigatin po ito. Ang mahaba po nung babasahin ko. So, our second lecturer for this afternoon is currently designated as a Campus Pollution Control Officer of the Environment Conservation and Management Unit and also the university-wide advisor of the Volunteer Society for Youth Empowerment and Community Development of NUST. He's also the advisor of the Philippine Junior Marketing Association and local student government and coordinator of the Research Services Unit of NUST Fort Magsaysay. He's also a former chairperson of the Department of Business Administration and Entrepreneurship of the CMBT in San Isidro Campus, previously promoted as Associate Professor 5 and a lecturer and the panel of evaluator and thesis and dissertation advisor of the graduate program of Master in Business Administration and PhD BA in NUST Graduate Studies. He is an experienced professional in management consultancy, financial accounting, financial audit, bookkeeping, and taxation, where he holds supervisory and the head of the Department of FG Valino Accounting and Tax Advisor. So he is a graduate of BS in Accountancy, Master in Business Administration, Doctor of Philosophy and Business Administration. He is also currently writing his dissertation in order to earn the degree of Doctor of Education, major in Industrial Technology Education. He is an associate member of the Technical Evaluator of the National Research Council of the Philippines under the Department of Science and Technology, or DOST. He is also a recipient of various distinguished awards in academic, leadership, and public service to bookkeeping. It's a very complex course. So mahabang aralin to, pero ituturo lang siya sa atin ng 1 to 2 hours. So after nito, lahat tayo dito ay accountant na. So everyone, let's give a warm round of applause for our next lecturer, Dr. Roel Agliones Diaz. Yun. Alde. And mabigat lang po ako pero hindi po bigatin. Pasensya na po kayo at tinatalin ko po ang oras na do ay oras ng pagtulog ng marami sa atin. No? Pero sabi po ng marami, kapag daw accounting for the past 15 years in the academy, pagka po ganitong alauna, meron po akong policy. Nag-iisa lang po yun. Lahat po pwedeng gawin sa klase ko, pero nag-iisa lang hindi pwede gawin. Matulog. Pwede rin po matulog. Sabi nung nasa Midway Maritime Foundation, Sir, nung nakita ko natutulog sa miliguran, sabi ko, stand up, Mr. Jose. Sir, bakit po? Bakit ka natutulog? So sabi niyo po, pwedeng matulog, hindi naman pwedeng maghikab. Maghikab lang po. Okay?
Pagka po nahuliin maghigab, sila lang po sasabihin ko sa inyo, stand up. Pag sinabi kong stand up, tatayo. So yun ginagawa ko kasi estudyante, maging po yung mga taga-DepEd. Kasama ko po sa mga DepEd yan. Pangbuhay lang naman po yan. Kahit matutuwa po kayo mamaya kung bakit. No? Yung nasa kalagitnaan ka na ng higab, pag dahil mo stand up, ay, ako pala yun. O, tino ko lang, hindi ko magising. Di ba? Then, yun lang naman po, no? Kasi, since ang pag-usapan po natin ay may kinalaman sa calculation, accounting, sino po ang may mga anak na accountant na? Yun, thank you very much po, Mother. Pagka po meron pong anak na accountant, ibig sabihin po nun, tumama po sa loto no? Sa loto, nakatsamba lang po sa wedding, balik tayo pa. Yun. And, hindi ko alam ang mga background ng lahat ng nandito. Pero kung kasama ko po, kabalo po namin kayo sa industriya. So, yung lesson po natin ay for general. Sabi niya natin, sabi ni Sir James kanina, nagulat ako pagkayari daw ng session natin in 1 to 2 hours, mga accountant tayo. Pwede naman po, di ba? Alam niyo po pwede yun. Ako po ay nakadalo sa isang online bookkeeping session. So sabi sa online bookkeeping session, US seminar yun, somewhere in a western country. So inaalaw nila, kahit hindi ka graduate ng accountancy, kahit ikaw ay graduate ng education, nursing profession, basta may alam ka sa bookkeeping, you are entitled and you are allowed by the US company to pay. Babayaran po kayo ng $, basta alam nyo lang yung proseso. Okay? So, kaya kahit pala sa bahay pwede. Pero hindi ko po yun ang tinuro. Hindi po yun yung tuturo kasi pagka yun ang tinuro ko sa inyo, medyo mahal po yun. Dahil dito ay libre lang naman, direct. Okay? Dahil libre, okay, doon po tayo sa continuation ng discussion natin kanina. Kanina, nung gumagawa kayo ng sabon, by the way, welcome to Eagles Production Center ng ano po to? Eagles Project Eagles. And Kendall, no? Babagpapalitan na po natin, no? Kaya pwede tayo magtayo na mag-establish ng sarili po ninyong mga negosyo. And alam ko po na marami nito ay mga negosyante. Right? Baka gusto niyo po minsan ay maiba ng industriya. So let us try. Let us try. Kung pwede naman pala, bakit nga hindi? Di ba? So, as per instruction of Dr. James and Dr. Masa, so I'm going to teach bookkeeping. Pero kanina, sabi ko, kung sasabakan ko kayo agad ng bookkeeping, marami pa namang session. Alam ko hindi lang naman ito yung session. So doon muna tayo sa mas mapapadali tayo. Kasi kanina, nung nakikita namin na nagkakalkula kayo sa isip, magkano pa yung ibenta? Magkano halaga nito? Ito po yan. So dito po natin mag-uusapan. Ang katotohanan po niyan, kayo pong mga babae, hindi po kayo papagulang, di ba? Lalo na sa presyuhan. Alam mo po natin yan yan po yung literal. Kahit po sa palengke, ang mga babae pagdating sa presyuhan sa palengke, hindi po yan papagulang. No? Oo po, tawad ka ng ganito, doon ka nalang bumili sa kabila, doon ka nalang bumili. May mga ganun pong mga tindera. So dahil ito, alam niyo naman po kung paano pinipresyuhan ng bawat produkto. Ang tanong lang, dadaan lang po natin sa sistema na, ito pala yung tawag dyan. Ganito pala yung tawag dyan. Ganito pala yung ginagawa ko. Dahil ito kung pag-uusapan natin ay madalas nyo rin pong ginagawa. Minsan sa pang-araw-araw, sige, utang muna. Okay? utang ko muna. Okay, sa pang-araw-araw. At yung iba naman po ay ginagawa at pinapractice na po sa kanilang